Good morning, class! It is nice to see you to class. How are you today? That's good. Okay, please remain standing and may I request anyone from the class to lead a short prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, class. I have here a kind of a house. Do you know what kind of house is this? Yes, very good. It's a gingerbread house. In what occasion do we make a gingerbread house? When it's Christmas. Very good. Ngayon mga anak, aside sa gingerbread house, we also prepare food and fruits for Christmas, right? Yes, very good. Now, I have here a photo that we usually prepare for Christmas. And ang gagawin nyo is huhulaan ninyo kung ano ang photo na ito. Okay? Handa na ba ang lahat? Very good. Ang una nating photo ay okay, class, what is this? Shanghai. Very good. Bigyan natin ng tatlong palakpak. Okay. Ang next naman natin is okay, class, what is this? Roast chicken. Very good. Bigyan natin ng tatlong palakpak. And ang next naman natin is okay, class, what is this? Grapes. Very good. Bigyan natin ng tatlong palakpak. At ang last na picture ay what is this, class? Hamon. Very good. Okay, bigyan natin ng McDonald Clubs ang bawat isa. Alam niyo ba kung ano ang McDonald Club? Hindi pa. So, ganito lang yon. Gayahin niyo si teacher. Okay? 1, 2, 3. 1, 2, 3. McDonald's. Okay. Okay, gayahin niyo na si teacher. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. McDonald's. Okay, very good. Okay, so ngayon mga anak, as we celebrate Christmas, we traditionally prepare different kind of fruits and food. Like photos shown earlier, like Shanghai, roast chicken, grapes, hamon. Those are one of a kind of a food that we can measure in grams or in kilograms. Okay, there is also appropriate tools na ginagamit natin sa pag-measure ng mga objects or mga foods. And that tool is analog scale and digital scale. Very good. So, meron tayong photos dito. Kung hindi pa kayo class nakita ng digital scale and analog scale, ito po ang photo ng digital scale and analog scale. Okay? Now, the unit that is used to measure weight, the unit that we use to measure in weights are grams and kilograms. Ngayon mga anak, ang grams ay, pakibasa po ng sabay-sabay. Gram is written as G and used to measure light objects. Okay, class. So, ang grams ay kapag nag-measure tayo ng mga magagaan na bagay. Okay? At para naman sa kilogram ay
Pakibasa po ng sabay-sabay. Kilogram is written as kg and used to measure heavy objects. So, kung kanina sa gram ay nagme-measure tayo ng mga light na object, sa kilogram naman ay nagme-measure tayo ng magbibigat ng object. At ang ginagamit natin na unit ay kg. Para naman sa gram ay ginagamit natin na unit ay g. Okay, naintindihan po ba ng lahat? Okay, very good. And alam niyo ba mga anak na ang equivalent ng 1,000 gram ay 1 kg. Tandaan niyo po yan, ha? So, magbibigay po ako ng example para mas maintindihan natin. At itatanong ko rin sa inyo kung ito ba ay light object or heavy object. Ang una nating example ay apple. Okay, this apple is light. Is it measured in kilogram or in grams? In gram. Very good. The next is, this is one sack of rice. Now, is it measured to gram or in kilogram? Kilogram. Very good. The next is, we have here 2 onions. Do you think it is measured in gram or kilogram? Gram. Very good. Because these onions are light. The next is tomatoes. These tomatoes are light. Do you think it is a measure in grams or kilograms? Grams. Very good. The next is watermelon. Do you think this is measured in gram or kilogram? Kilogram. Very good. Ang gagaling naman ng mga eskwela ko ngayon. Bigyan po natin ulit na magaling clap. Alam niyo ba kung ano ang magaling clap? Hindi pa. So, tuturo sa inyo ni teacher. Ganito lang yon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing. Okay? Kayo naman? Sabayan ko na kayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing. Okay, class. May tanong pa sa ating lesson ngayon? Wala. Mabuti naman kung ganon. Naiintindihan po ba? Very good. Naiintindihan ninyo. So, meron akong itatanong sa inyo kung talagang naiintindihan ninyo. Okay? What is the unit when we measure kilogram? KL. Very good. kg. Yeah, it's kg. Very good. Now, number 2, what is the unit when we measure gram? It's G. Very good. Now, the third question is, what is the term to measure light object? Gram. Very good. What is the term to measure heavy objects? Kilogram. Very good. Now, what are the 2 tools that we use when we are measuring objects? Digital scale and analog scale. Very, very good. Okay. For our application, okay class, i-explain ko na sa inyo kung ano ang directions ng ating application. Okay. Put hard for all the objects weighing in kilograms and cross out all the objects weighing in grams. You can write your answer on the space provided before each number. Kindly answer this in 5 minutes. Okay class, so lalagyan lang po natin ng heart yung mga objects na nagme-measure in kilogram. At i-cross out naman po natin yung mga objects na mini-measure sa grams. So, ilalagay po natin ang ating mga answers sa guhit po before ng
number. Okay, pwede na po kayong mag-start.
Tapos na po ba ang lahat? Okay, class. Kindly pass your papers forward. Okay, class. For our evaluation, choose the measurement that makes sense and circle the letter of the best answer. Okay, class. Kindly answer this in 10 minutes. Okay, you may start now.
Okay, class, tapos na po ba ang lahat? Very good. You may pass your papers forward. And bago kayo umuwi ay may ipapabaon ako sa inyong assignment. Kopyahin niyo to sa yellow notebook niyo, okay? Assignment. Cut or draw 5 pictures of an object at your house that can be measured in grams or in kilograms. And ididikit nyo ito sa inyong notebook at lalabelan nyo kung kg ba or G. And ipapasa nyo to sa susunod nating pagkikita. Okay? Dito na po natatapos ang ating pinag-aralan sa ngayon. Sana ay madami kayong natutunan. Pwede na pong magsitayo ang lahat para sa ating pangwakas na panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was the beginning, is now, and ever shall be, world without any. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, class, mag-iingat kayo sa pag-uwi. Paalam!